Magandang hapon, welcome sa channel. Tapos na kaming mag-setup. Hindi ako makapag-umpisa ng vlog ko mula pa kanina dahil may program pa sila dito, may music sila, kaya hindi ko maumpisan yung vlog ko, baka sayang, baka copyright lang. So ito yung setup namin. Dito kami ngayon sa Aura College, Subic Bay, Freeport. Ito yung kanilang event ngayon, Aerowin 2024. Medyo maaga-agang Halloween party ito. So ayan yung school logo, Mondrian Aura College. Second year na natin dito. So full band ang setup natin dito. Tignan nyo naman ang ilaw natin. Huwag sanang umulan kasi medyo makulimlim. Ngayon ay Friday, April 4. Kahapon bumalik yung bagyong Julian sa Pilipinas. Sana wag yung epekto hindi na sana umabot dito. So nag-address lang sila ng mga ilaw. Wireless. Sige, lapitan natin mamaya. Kasama ko si Jay ngayon. Wala siyang event ngayon kaya kumpleto kami. Kami yung original na apat talaga. Madalas wala siya sa akin dahil may sarili na siyang basic set na napaparenta. Si Alvin naman, minsan unahan lang dyan. Pagka nakuha na siya ng iba, wala na. Kaming dalawa na lang ni Michael ang matitira. So, nagko-compute lang siya. Plus ano ka Michael? Plus 24? Plus 5 lang? Paano nangyari yun? Pwede siya sa kahit ilang. So usually plus 17 tayo sa mga ilaw sa addressing, pero ang ginagawa niya is plus 5 daw. Hindi ko alam kung anong magic ang ginagawa niya doon. Etong mga wire na to iaakyat natin mamaya yan. Pero pwedeng makaalat kasi Halloween naman ng kaway ka ate sa aking vlog. I-search mo ito sa YouTube, i-upload ko sa YouTube. Aura College. Type mo lang Aura College. Lalagyan ko na lang ng tag na Aura College para madali nilang mahanap. Hopefully bigyan tayo ng magandang panahon ngayon kasi maganda ang setup natin sa ilaw. Pakita ko sa inyo kung anong ginawa nila sa beam namin. Ay, kung may trusses talaga sana tayo, pwede namin lagyan ng apat. Oy, may naglalaro sa beam May higad. Di bale, di naman mahuhulog din yan mamaya. Yan. Nasa may puno kasi kami ng anong puno ba yung higad? So, 290 ang aming beam. May dala akong tubo, inalambre namin siya dito. 1, 2, 3. Kaya nakasabit siya dyan. Imbes na nakatayo siya doon, mas delikado, hinang namin siya dito. Tubo lang yan na GI pipe. Meron namang kasamang clamp yung mga beam, tapos nakasupport lang ng alambre yan. Di na yun mahulog dyan, di naman gagalaw yung itong frame. Kaya medyo mahaba yung sobra namin doon. Tapos may isa pa siyang nilagay dito. Michael, akala ko dalawa ito. Kasi naglagay siya dito. So 14 lahat yung Big Dipper ko. Kaya ilan lahat yan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 plus 7 sa baba. So 14 lahat yan. So moving on dito sa backline natin, ang pinakabago sa family natin, ang Roland KC350. Swerte nung unang makakabinyag nito. Tignan nyo, nalinisan ko, mas lumitaw yung kulay blue niya sa loob. Yun ang gustong gusto ko sa kanya, yung pagka blue niya. Tapos yung carpet niya may halong blue din, kaya ang ganda. Parang navy blue siya pag nilapitan mo. 120 watts yan. Napakalakas. Hindi ko mailagay sa 9 o'clock yung volume level dun sa kwarto. Talaga nag-iingay siya. Etong ating Laney LX65R, 65 watts lang yan. Napakalakas din. Tapos ito na lang ang kulang natin, bass amp. So hiniram muna namin ito sa ating kaibigan dito, LA Morales Lights and Sounds, 200 watts. So medyo napapaisip ako baka hindi ko pa kailangan ng 4x10 sa ngayon. Baka kasi masyado siyang malaki, mabigat,
mahal, syempre. Kung itong 200 watts is enough na dito sa venue na ganito, na usually naman na venue na sinesetapan namin, baka magsettle muna ako sa single 15 na 250 watts. Or gaya nito, 200 watts. Oh. Na pang beer fest na namin ito. Ito yung ginamit ko sa nakaraang beer fest ko. Last year, October. Pero ewan ko ngayon kung makapag set up tayo sa beer fest. Hindi pa ako kinakontak ng aking client. So, Pearl Roadshow. Alam nyo naman kung paano at saan ko nakakuha itong drum set natin na ito. Swerting pagkakakuha ko nito. Naka-package yung Laney at saka yung maliit na hard key na naibenta ko na. Kaya nabili ko yung Roland. So ngayon ang pinag-iipunan na lang natin bass amp and then kumpleto na tayo. Full band set. Dalawang SA315, one per side nung Beta 3, B118. Medyo kulub itong venue kaya kayang-kaya na nito. Monitor natin, busog na busog, 4 na audio center SA312. Cymbal set natin is Planet Z na Siljan. Kasama pa rin ito netong aking Pearl Roadshow. Ang mic ko ay Samson. Tapos well, yun lang. Naka-Aquarian itong skin ng ng drum set ko. Puro Aquarian yan. Kaya lagi kong binibilinan yung player, butas mo, bayad mo. Kasi medyo may kamahalan at napaka-limited ng stock. Hirap maghanap nito. Usually ito sa Shopee ang seller taga Malaysia pa. Ito? Mic. So ang mic namin ngayon 6, syempre RBR BM680. Sa ngayon wala pa tayong stock, antabay tayo sa stock from Lumos kay Sir Louie. Tapos 4 na Kevlar MR250H. Naka-standby yung ating Joson Mount Everest version 1 nito. So 6 lang yung gumagana. So ilaw, isang tayo kami ng malaking stand dyan na 8. 4 na amber white, 4 na RGB. Full color, doon yung boot sa likod. Medyo makulimlim nga kaya may game plan na ako, may pantakip na ako doon. Yung boot, iuusog doon. Etong mga nasa lapag na lang ang liligpitin. Yung 1 per side na yan, may lona na doon. May lona na doon. Ito itatabi dito, itong isa itatabi dito, tatakpan ng lona. Yung isa itatabi din sa likod, isisilong. Yung mga mic, susuputan na lang yan. Supot. Tapos supot din ng beam. Etong Big Dipper, pwede kong i-sacrifice na yan. Bubunutin na yan, hayaan ng maulanan. Patuyuin na lang kinabukasan. So pag nabasa yan, hindi ko nasisindihan yan ngayon. Kaya lang ang problema namin, meron pala kaming event bukas. So kanina, umalis ako saglit. Bumili ako ng roll bag. Napaka-importante na meron nito. Double XL na trash bag. 110 ang bili ko nito. Ngayon lang binili ko. So, dalawa yan. So, kasama yun sa natin, sa ang tawag dito, consumable. So, magsa-sound check na kami maya-maya. Mag-merienda muna tayo. So, nagbaon ako ng tubo, tapos naka-alambre lang yan dyan. Para, di ba? Kahit na wala tayong trusses pa, dadaanin natin sa diskarte muna. Ben, makapal yung pagkakatali mo, ha? Kailangan dun yung importante yung alambre. Kasi yan ang titimbang sa bigat niya dito. So nakatali ng alambre yan dito. Baka yung iba sabihin baka hindi safe. Siyempre hindi ko isasabit ang worth 35k dyan kung hindi yan safe. Bigat. Bigat, Ben. One eternity later. Bim! Malagim na gabi, Aurista! Sanda na ba kayo? Partner! Go nga daw? Mic niya, mic. Nakamute eh. Hello? Malagim na gabi, Aurista! Sanda na ba kayo? Excited lang. Hindi niya na i-on yung mic niya. Okay!
you can call me Lee. RBRBM 680 yung mic nila. Jopay! And welcome to Aerowind 2024! This is an enchanting night where creativity takes flight. Unique event. I am both humbled and absolutely overwhelmed. And I am beyond proud of Mondrian Aura College Aviators officers and advisors who has worked tireless to bring this extraordinary event. I know I speak for everyone when I say tonight will be flying higher than ever before. First band, sound check sila. Medyo masalimut lang kasi 4 ang gitara nila. Paano ka nga naman sa mga to? So, nangyari, yung dalawa naka-line in lang. Pero, alalayan na lang namin. Kailangan mapatunog sila eh. Ito yung Tuna 290. Itong dalawa yung sa akin. Meron doon galing sa ibang event. Ewan ko kung anong beam yan. So, comparison. Ayan, no, parang nag-aaway sila. Tignan nyo naman yung... Ayan. Hindi ko alam kung anong beam ito ah. Ito yung sa akin. Tuna 290. Kita yung dulo ng isa, pero yung guhit niya hindi niya na gaano makikita. Unlike ditong sa amin. Yung tuna. Ito na nga guys, umulan. Naulanan kami, basta ang mga gamit. May mga na-secure kami pero biglaan. Ito. Oh, basa yung mga monitor, ilaw, naligo pero nabunot namin kagad. Backline na-secure kagad, pinaka-importante. Beam nakasupot na yan. Pero yung mga Big Dipper sa taas na hindi na na-secure. Puro kalas-kalas na to ba? Hindi na namin mapapatunog to. Baklasan na. So, ayan na. Pinahiram yung isang room sa amin. Dito na muna namin pinasok yung mga gamit baka lalong umulan pa. At least dito makakapagpunas na kami na i-secure yung drum set at saka yung mga backline. Lalo na yung hiniram ko lang yung heart key. Talagang kailangan ma-secure yun. Mabasa na lahat. Wag lang yung mga nahiram. Kasi ganun ako. Mas importante sa akin yung mga nahihiram dahil magiging mitsa pa yun ng pagkakaibigan. Nung pinaghiraman mo tapos nasiraan mo siya ng gamit. So ang ginawa, may indoor sila. Ayan, nagliligpit na kami doon. May indoor sila. Pina-setapan na lang ng very basic set. Dalawang 315. Yun ay na-secure din namin. Tapos, sir, at least kahit paano may mic sila doon. Tsaka background music doon. May function hall sila doon. Hala, binigla kami. Yung frontal, hindi ko na-save. Naulanan pero hindi naman ganun kaano kasi nakasilong pa sa puno kaya kahit paano may salo. So nabunot naman namin kaagad dyan. Hopefully walang masira sa mga gamit natin. Ang problema ko lang itong mga monitor kasi kahoy yan tsaka ito kinakakalawangin yan pagka nabasa. Yan mga yan, symbol okay lang yan. Pupunasan yan. Tsaka yan mga yan. Kaya lang nakaka-dismay lang talaga. Ang sarap na ng tugtugan namin kanina. Kaya lang ito. Yan, basang-basa kami. So, dalawa kami ni Michael nagliligpit. Si Alvin at si Jay. Tuloy sila doon. Sayang itong vlog hindi ko tatapusin. Kaya kahit na medyo abala, pilitin ko matapos itong vlog para sa inyo. So, pag outdoor ang event nyo, expect lagi the unexpected. May mga plano kami. Naka-ready na yung mga takip ng mga pagtatakpan. Kaya lang, dahil 4 lang kami sa dami ng gamit, mauunahan ka ng ulan pagka biglang buhos. Kung medyo may sign, konting patak, makakapag-ready pa isa-isa. Yung mga Big Dipper doon sa taas, hindi na supot. Pero yung mga beam, pinaakyat ko mabilisan kaya supot. Sana hindi nabasa. Ginagawa mo, Ben? Ito, hugas ng... Nasabunan ba yan? Nasabunan na lang ito mamaya. Banlaw na lang. Ay, buhay. Tignan nyo naman, basa lahat ng kable namin. So, inugasan na namin para mawala yung lagkit at saka yung buhangin. Basta yung outlet bin, wag nang mapasukan ng tubig.
Tapos papasok namin dun sa kwarto, doon naman namin pupunasan patutuyuin. Yung mga parled, pwede nating patuyuin dito, taga-Galawa. 5 minutes tuyo yan kasi mainit ang hangin nito. Nilagay ko yung base sump dito para medyo matuyo din, daanggihan ng konti. So, mainit oh. Taga-Galawang parled, magpapatuyo kami dyan habang nagliligpit kami. Pati kable dito na rin namin nilagay. Madali siya matuyo kasi nga mainit ito. So, kahit paano, naging tulong sa amin itong aircon. Malakas ang hangin niya. Medyo mainit, kaya madaling matuyo. Ayan, tuyo na. Mga 3 minutes, tuyo na. Kailangan lang baligtarin ito para yung sa loob medyo matuyo. Okay lang naman mabasa ito. Ang pinaka-importante lang itong mga ulo na huwag ma-stack matagal ang tubig dito kasi kakalawangin, mag-aasin yan. Medyo malapit pa naman kami sa dagat. Parled, kahit paano okay mabasa yan. Wag lang malubog. Okay lang maulan-ulanan yan. Basta bunutin kagad yung power supply. Kahit na may mga butas-butas yan, pag napasukan naman ng ulan yan, hindi naman lahat yan didiretso sa board. Yung iba niyan tutulo din sa casing sa loob. Gusto tulo lang sa baba. So, wag lang munang agad bubuksan hanggat hindi na papaarawan o napapatuyo ng husto. Dito na lang nila tinuloy. Buti may ilaw sa court. Tapos yung tunog dun galing sa indoor. Puntahan natin. Kape na lang tayo, oh. Wala na tayong magagawa dyan talaga pag nangyari yon. So yun, ganun na lang. Mairaos lang, matapos lang. Kaway kayo. Buti na lang may ilaw kayo, no? Maiwan muna yung iba. Hindi namin mapagsiksik sa sasakyan ngayon dahil basa yung bag ng mga speaker. Kaya iwan ko na lang tong ibang backline dito. Sunday ko na lang babalikan. Kapag karga na rin, napatuyo na namin lahat ng mga gamit. Kaya magkakarga na lang kami. So, malinis na.